Hola everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ating ihahandog para sa inyong lahat for today's video. And syempre, nako, mahaba-haba po ang kwento na ito pero masasabi ko naman na talaga naman. O, pakinggan nyo na lang. Charot. Anyways, bago tayo po dumako sa ating kwento, nako, atin munang batiin ang mga nagpapabati dito. Hello po sa mga hindi ko mabasang pangalan. Hi naman kay Nene Palmares. Maraming salamat Margie Flores. Hello rin kay Andrea Chan. Hi Andrea. Maraming salamat sa pakikinig. And syempre kay Rio Piano. Hello po. Hi kay Lucille Galinea. Thank you so much sa pakikinig. Gemma. Hi sa'yo. Hi kay Macy Candido. Maraming salamat. Or Macy Candido. Tama po ba ang pagkakabasa ko ng iyong pangalan? Hi din kay Kawaii Jaso Channel. Atel Alejo. Hello sa'yo from CC. Hi naman din kay Jaime Bicomong. Ayan, Jaime Bicomong from Tayabas City. Salamat po sa iyong pakikinig. Hi din kay Jade Marlasan or Marsanan. Ayun, ewan ko. Hello sa iyo. Hi sa kay Marilyn Liavado and Rotor family from Tacloban. Hi din kay Christine Espanyol from Bukidnon. Hi sa mga taga Bukidnon. Hi po kay Mary Yvonne. Hi kay Era Doha Qatar. Maraming salamat Marilu Bueno. Mary Ann Max, thank you so much sa pakikinig. Hello din kay Maricar Uman, April Bea, Riza, Gracie, Gracel Kasumpang. Hello sa iyo. Hello rin kay Mac or MCLK Homemade Delicacies. Maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Stephanie Liagono Reliona. Maraming salamat. Hi din kay Liza Chen. Nako si Liza Chen. Ikaw talaga Liza ha. Kukurti na talaga kita sa singit. Charot lang. Merchy Vlog Bukalig. Maraming salamat. Hi din kay Josephina, kay Razel Padiernos at kay Joy Moreno. And sa lahat po ng mga nagpapabati and syempre nagpapa-shoutout, hello po sa inyong lahat. Naku, abangan nyo po ang inyong pangalan sa mga susunod nating videos kung hindi man natin nabasa sa ating pa-video ngayong araw na ito. And syempre, wag na nating patagalin dahil alam kong excited ang lahat para sa ating kwento for today's video dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mapagbiro ang tadhana. May mga bagay na akala mo biru-biruan lamang at walang katotohanan, pero ito pa pala ang magdadala sa'yo sa iyong kapalaran. Minsan may mga bagay na akala mo hindi panghabang buhay, pero hanggang sa pagtanda mo ay nakaukit pala ang lahat sa iyong puso. Dear Mama Mia, hello po sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong YouTube channel. By the way, Mama Mia, I am an avid and silent listener and viewer nitong iyong channel simula po March last year. Mama Mia, nabobore kasi ako sa buhay ko. Actually, one of my friends recommended me this channel. At ang sabi nila ay maa-addict daw ako kapag nasimulan kong mapakinggan ang mga kwentong iyong itinatampok dito sa channel mo. At ang una ko pong napakinggan sa inyong kwento, Mama Mia, ay tungkol po sa isang babae na lubos-lubos kong magmahal. Pero in the end ay pinagpalit lang naman. At mula nga noon, Mama Mia, ay nagsimula na po akong makinig sa iyo halos araw-araw. Kung may mga araw man na hindi kita napapakinggan ay binabawi ko naman yon at nagmumukbang talaga ako hanggang sa matapos ko ang mga unfinished episodes na nasimulan ko. Mama Mia, please hide my real identity po. Kasi totoong account at totoong email address ko po ang ginamit ko sa pagsusulat ko nitong aking liham.
And please bear with me kung masyadong mahaba man ang kwento ko at kung meron man pong mga grammar o typo na mga pagkakamali along the way. Mama Mia, itago mo na lang ako sa pangalang Monique. Basically, Mama Mia, hindi po ito ang totoo kong pangalan. Huwag niyo na lang po sanang itanong ang tunay kong pangalan. I'm from somewhere South, Mama Mia. Pero nandito na ako sa syudad ngayon. Hindi ko lang ibibigay ang exact place kung saan talaga ako nakatira dahil ayoko naman na putaktihin ako ng mga taong nakakakilala sa akin. Ang sabi ng karamihan, Mama Mia, ay may itsura daw naman ako. Well, kung titignan mo naman, nagagandahan naman talaga ako sa sarili ko. Medyo fair po ang aking complexion. Hindi po ako matangkad pero hindi rin naman po ako pandak. Saktong-sakto lang ang height ko. Mama Mia, ito pong mga pangyayaring isi-share ko sa inyo ay matagal na panahon na pong nangyari. Mga ilang taon na rin at magdedekada na rin kung tutuusin na nangyari ang lahat ng ito pero hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa akin. It was the biggest mistake of my life. Alam ko, Mama Mia, na marami ang magsasabi dyan na pamilyar sa kanila ang mga nangyayari dito sa aking sulat kasi nga alam ko may mga kaibigan po akong nakikinig dito sa iyong channel. Sa mga nakakapakinig dyan, huwag nyo na lang pong pansinin at huwag na lang po kayong mag-comment dyan at baka may makakakilala pa sa atin. Mama Mia, 10 years ago ay kinuha po ako ng tita ko mula sa amin sa probinsya dahil wala po siyang anak at kailangan niya po ng makakasama sa may syudad. At ako din naman noon, Mama Mia, ay gusto ko nang maghanap ng trabaho. 18 years old na naman din ako that time, tapos na ako sa high school. At isa pa, Mama Mia, kailanman ay hindi pa po ako nakatungtong sa syudad. Kaya excited na excited ako. Hindi ko kasi alam kung anong meron sa city. Isa po yun sa mga pangarap ko, Mama Mia, ang makapunta at magtrabaho sa syudad. Sa lugar kung saan maraming tao. Sa lugar kung saan maraming oportunidad. At ang sabi ng tita ko na dun daw ako maninirahan sa kanila. Alam ko kasi na sa city siya naninirahan kaya agad-agad din akong pumayag, Mama Mia. At nung dumating na ako sa bahay ng tita ko, ay excited na excited talaga ako. Hello, taga-bundok kaya ako. Paminsan-minsan at first time ko lamang iyong makarating sa city, kaya naman hindi talaga maiwasan na medyo maignorante po ako ng kahit na konti. Pagdating ko sa city ay nag-apply agad ako ng trabaho sa mga malalaking kumpanya. Pero after months ng pagpapasa ng application ay wala talagang ni isa man ang tumanggap sa akin. Ang ending, naging tambay tuloy ako. Well, sino naman ang tatanggap sa isang katulad ko, hindi ba? Hindi man lang nakatungtong ng college. Hanggang high school lamang, kaya naman nahihirapan talaga akong makipagkompetensya, lalo na doon sa merong mga diploma. Mama Mia, dahil bored na bored ako noon at ang tanging aliw ko lamang ay ang cellphone kong di keypad pa. Oo, Mama Mia, nung mga panahon na yon uso na po ang smartphones at Android pero hindi ko talaga afford yon at hindi naman afford yon ng mga magulang ko. Hindi ko pa afford ang touchscreen kaya naman keypad lamang. Natatandaan ko, Cherry Mobile pa po ang brand ng cellphone ko nung una. At dahil nga bored na bored ako, ang ginagawa ko noon, Mama Mia, ay randomly magta-type po ako ng mga number tapos tinetext ko o di kaya naman ay minimiss call. Sino po ang nakaranas ng ganito dati? Taas po ang inyong kamay. Alam kong hindi lang ako yung ganito. Yung magta-type ng random numbers tapos tatawagan o titextan, nagbabakasakali na baka may mag-reply din naman.
Mama Mia, hindi din naman inakala na may magre-reply po sa mga na-text kong random number nung araw na yun. Hello? Sino to? Tanong ng na-textan ko. I'm so sorry po, wrong send lang. Sabi ko naman na pa-as if na wrong send ako, pero ang totoo ay talagang tumitipa ako ng mga random numbers sa cellphone ko. Okay, sabi niya. Mama Mia, na-bored na naman ako. Ilang saglit ang lumipas. Dahil siya lang naman ang nag-reply sa lahat ng mga tinext ko, ay tinext ko siya ulit. Sorry po, ma'am or sir. Kasi hinuhulaan ko lang naman yung number mo. Baka sakaling mag-reply ka. Okay. Yun lang ang reply niya. Napakadamot naman sa reply. Nasa isip ko pa noon. Pero ang hindi ko alam ay yun na pala ang magsisimula ng lahat. It all started with some wrong send ko no, Mama Mia. Pero ang ending ay nag-a-update na ako sa kanya everyday. Nalaman ko rin na lalaki pala siya nung minsan ay tumawag ako at nasagot niya. Dali-dali ko pong inoff yung pagtawag ko na yon dahil kinabahan ako bigla nung sumagot ang nasa kabilang linya. Akala ko kasi noon ay hindi siya sasagot. Kasi nga, medyo matipid siyang mag-reply sa akin sa text. Kaya sino ba naman ang gugustuhin na sasagot pa ng tawag, hindi ba? Pero nagulat ako nung sinagot niya, Mama Mia. Siguro nakulitan siya sa akin kaya nag-reply siya ng nag-reply hanggang sa we became textmate. Paminsan-minsan ay tumatawag na rin siya sa akin dahil nalaman din niyang babae ako. Pero dahil hindi ko naman masyadong kilala ang lalaking ito, Mama Mia. Ang kilala ko lang ay ang kanyang pangalan na Well. Wala din akong alam tungkol sa kanya. Kung ano ang trabaho niya, kung anong itsura niya. Wala talaga akong alam kung mabait ba siya o baka naman kriminal. Baka naman mapahamak ako. I never asked him question kasi, Mama Mia, about his personal life. Ang lagi lang naming pinag-uusapan ay tungkol sa akin. Napapansin ko na parang interesado siya masyado sa akin. Well, textmate lang naman yun, so why not, hindi ba? Kaya sinasagot ko ang mga tanong niya sa akin kahit na yung iba ay masyadong personal na. Hanggang sa lumipas ang 3 buwan of us being textmate and callmate. Hanggang sa nag-decide na si Well na panahon na raw siguro para mag-eyeball kaming dalawa. O yun bang magkita na kami at magkakilanlan na sa personal. Sa isang malaking mall located din sa may syudad kaming nagkita, Mama Mia. At first ay nag-aalangan talaga akong makipag-eyeball sa kanya. What if masamang tao siya? What if gawan niya ako ng masama? What if hindi na ako makauwi ng buhay sa amin? Ang dami kong what if nung time na yon. Pero, meron din namang parte sa puso at utak ko na nakikurious din kung anong itsura ni Well. Hanggang sa naakit na rin niya ako, Mama Mia, at napilit na rin niya akong makipagkita sa kanya. Nagpaalam pa ako noon sa tita ko na gagala muna ako. Ang totoo ay medyo nagulat pa ang tita ko nung magpaalam ako sa kanya dahil ni minsan ay hindi naman ako nagpaalam gumala, lalo na kapag mag-isa lang ako. Kaya marami ang naging tanong niya sa akin. Tita, magpapaalam sana ako kasi nabuburyo na ako dito sa bahay eh. Pwede bang gumala muna ako saglit? Babalik din naman ako agad. Sinong kasama mo? Saan ka pupunta? Ako lang tita. Gusto ko lang na magpunta dyan sa may palengke. Madali lang talaga ako. May bibilhin lang ako tapos may titignan lang din. Okay, sige. Basta mag-update ka ha. Baka mawala ka dito sa syudad. Isa pa, baka mapatay ako ng mama at papa mo kapag nawala ka. Oo tita, wag kang mag-alala. Uuwi ako kaagad. Meron ka bang pampamasahe? Meron naman po akong tinitipid na pera.
Laking ginhawa ang naramdaman ko nung pumayag ang tita ko sa paalam ko. Agad akong sumakay ng tricycle papunta sa palengke Mama Mia kasi ang sabi nga ni Well sa akin ay may sakayan daw doon para papunta sa mall. Agad ko naman siyang tinext na on the way na ako tapos nag-okay lang naman siya. Mama Mia, ang akala ko ay malapit lang talaga ang mall na yon pero malayo pala. Halos umabot ng 45 minutes ang biyahe ko bago ako makarating dun sa mall. Ang totoo niyan Mama Mia ay nabuburyo na ako sa biyahe at gusto ko na lang bumalik sana sa bahay ng tita ko dahil hindi ko naman akalain na ganun pala kalayo ang lugar na yon. Pagdating ko sa mall ay agad kong tinext si Well. Asan ka na? Nandito na ako. Wait, sandali, malapit na ako. Ano ba naman yan? Ako pa ba talagang pag-iintayin mo? Ikaw tong may gustong magkita tayo, di ba? Sabi ko na may pagkairita na talaga sa tono ng pagtitext ko sa kanya. Please, wait ka lang ng konti. Alam mo, pag wala ka pa within 5 minutes, uuwi na talaga ako. Papunta na ako, nasan ka na ba? O, andito na ako sa loob. Naka-blue t-shirt ako tapos naka-short lang. Mama Mia, paglingon ko sa may pintuan ng mall ay sakto naman na may lalaking pumasok na saktong-sakto ang description niya sa kanyang suot. Pero hindi kaagad ako nagpakita sa kanya. Siya naman ay tumayo lamang sa may pintuan. Nakareceive agad ako ng isa pang text mula sa kanya. Asan ka na? Nagreply ako na umuwi na ako dahil ang tagal niya. Sigurado ka ba? Sure? Tanong niya ulit. Sige nga, hanapin mo ko kung makikita mo ko. Hamon ko pa sa kanya. Mama Mia, hindi ko kasi sinabi sa kanya ang totoo kong suot na damit nung araw na yon. Kaya kampante sana ako na hindi ako makikita at magtatago pa sana ako pero bigla naman siyang tumawag sa akin. Nakalimutan ko palang i-silent mode yung cellphone ko at dahil alam mo naman yung mga keypad na phone, di ba Mama Mia, ang lalakas ng mga ringtone. At nung nag-ring na nga ito ay agad niya akong nabuking at lumapit siya sa akin. Ikaw ba si Monique? Tanong niya. Tumango lamang ako. Gusto mo bang kumain? Kumain muna tayo kasi gutom ako eh. May Jollibee naman dito, may Mang Inasal at may Chowking din. Saan mo gusto? Tanong niya. Ikaw bahala kahit saan. Ang ending ay sa may Jollibee kami kumain. Mama Mia, kung gaano siya kaingay at kung gaano katabi lang dila niya through text and call, ay yun naman po siya sa personal. Nalaman ko noon Mama Mia na halos 10 years pala ang agwat ng edad naming dalawa ni Well. Single pa siya Mama Mia. Ewan ko kung totoo dahil yun naman ang sinabi niya sa akin. At nung mga panahon na yun ay agad-agad na rin naman akong naniniwala sa kung ano man ang sabihin sa akin ng ibang tao. Sabi niya tambay lang daw siya. Sabi ko naman parehas kaming dalawa dahil ako ay naghahanap pa lang ng trabaho nung mga time na yun. Pagkatapos naming kumain ay gumala muna kami sa loob ng mall. At pumunta kami sa isang napakagandang lugar Mama Mia na may dagat at marami ring food stall doon. That time ay hindi pa ako nakakapunta sa lugar na yon Mama Mia. Kaya na-appreciate ko talaga ang lugar na yon. Umupo muna kami sa isang bench doon sa may malapit na food court Mama Mia at magti 3 PM na yon ng hapon. Gusto mo bang uminom? Tanong niya. Ano? Hindi ako umiinom eh. Bibili sana ako ng beer. Sabi niya sa akin. Ikaw, bumili ka. Uminom ka. Ikaw na lang ang uminom kasi ako, hindi talaga ako uminom at tsaka baka mapagalitan ako ng tita ko kapag naamoy na alak ako. Okay, sige, bibili lamang ako ng isa ha. At nung nakabili na nga siya Mama Mia ay tumambay muna kami habang iniinom niya ang beer na kanyang binili.
Inabot na nga kami ng alas 5 ng hapon hanggang sa nakapag-decide na kaming dalawa na uuwi na sana kami. Pero ang sabi niya, may dadaanan daw kami sandali. Akala ko, Mama Mia, kung anong dadaanan namin. Pero nagulat ako nung bigla na lang niya akong dinala sa isang motel. Oo, grabe talaga ang kabang naramdaman ko noon. Mama Mia, alam ko kung anong gagawin niya sa akin sa loob ng motel. Advance kasi talaga akong mag-isip pero nung mga panahon na yon ay hindi pa talaga ako ready sa mga ganong uri ng bagay. Pumasok na kami sa loob ng kuwarto. Agad naman niya akong hinalikan, Mama Mia. Well, it's my first time sa mga bagay na ganoon kaya wala talaga akong alam kung papaano ba gumante ng mga halik niya. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa kanyang mga ginawa at ako naman ay pinahiga na lang niya sa kama. Naging mabilis ang mga pangyayari, Mama Mia. The next time I knew ay nakahubad na ako. Siya rin naman ay nakahubad na rin. Siya ang naghubad sa lahat ng mga damit ko nung mga panahon na yon. Tapos bigla kong sinabi sa kanya, baka mabuntis ako, Well. Sabi ko, huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Mama Mia, hindi ko naman masisisi itong si Well na agad niyang inisip na papayag ako sa ganung bagay dahil nung mga panahon na magka-textmate kami ay pinag-uusapan na po namin ang tungkol sa sex. Nung mga panahon na yon ay palaban naman ako dahil ang sabi ko naman sa isip ko ay text lang naman yon tapos tawagan lang naman. Wala namang mawawala sa akin. Hindi ko naman kasi naisip noon na magkikita kami ng personal at magagawa nga namin ang bagay na yon sa personal. Medyo nasaktan pa ako nung una dahil wala pa talaga akong experience pagdating sa bagay na yon. Pero hinayaan ko na lang siya, Mama Mia. Hinayaan ko siya sa kanyang lahat na gustong gawin sa katawan ko. Kahit na nasaktan ako ay pinag-relax niya ako. Pinahingan niya ako ng malalim ng paulit-ulit hanggang sa hindi ko na naramdaman ng sakit. Hanggang sa naramdaman ko na lang na nag-e-enjoy na rin ako sa mga ginagawa naming dalawa sa ibabaw ng kama. After nung mga panahon, Mama Mia, after ng bakbakan namin at ng kung ano-anong exhibition na ginawa namin sa kama, ay tinignan ako ni Well na alam kong punong-puno ng sorpresa ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na first time mo pala? Hindi ka naman nagtanong sagot ko. Sorry ang akala ko kasi hindi ka na virgin. Kasi usually yung mga nakaka-meet up ko, lalo na yung mga textmate na ganito, ay hindi na talaga virgin. Tapos ikaw, ang galing-galing mo pa talagang pumatol sa text at tawag kaya akala ko talaga ay experience ka na pagdating sa bagay na ito. Yun pala ang akala mo kaya agad mo akong dinala dito sa motel? Tanong ko sa kanya. Sorry, sabi niya. Mama Mia, may pagsisisi man ng konti akong naramdaman nung mga panahon na yon ay inisip ko na lang na wag na lang. Wag na lang magsisi dahil tapos naman na rin. Wala na rin namang magagawa ang pagsisisi ko. Sabi ko kay Well ay mauna na akong lumabas kasi hindi ko gusto na may makakita pa sa aming iba. Mama Mia, baka kasi may asawa na siya. Baka may makapagsabi sa asawa niya na pumasok kami sa isang motel tapos baka mapahiya pa ako. Baka may bigla na lang sumugod sa akin, mapahiya pati ang tita ko. Pero Mama Mia, ang akala ko na nauna na ako ay hindi pala dahil sumunod din agad si Well sa akin. Agad naman niyang nahawakan ang kamay ko at inaya niya akong kumain daw muna kami ng hapunan bago niya ako ihatid pa uwi. Pero tumanggi ako. Hello, 7 p.m. na. Alam kong hinahanap na ako ng tita ko. Alam kong nag-aalala na ito dahil hindi naman
klaro sa kanya kung anong oras ako uuwi. Ang sabi ko ay uuwi ako kaagad. Mama Mia, sobrang kaba ang naramdaman ko kasi ang tagal kong umuwi at natatakot ako na baka mapagalitan ako ng tita ko. Ang paalam ko lang kasi ay sandali lamang ako. Good thing kasi yung tita ko ay wala nang maraming tanong nung nakauwi na ako kahit na medyo natagalan ako. Starting that time na may nangyari sa aming dalawa ay mas naging clingy pa si Well sa akin. Lagi na lang siyang tumatawag. Mama Mia, hindi naman siya ganun nung una. Oo, tumatawag siya dati, nagte-text pero hindi naman ganun ka-clingy at hindi naman ganun kakulit. Parang naging 10 times ang kakulitan at ang pagiging clingy niya sa akin simula nung may mangyari sa amin. Naisip ko baka hindi talaga siya busy. Baka totoo talaga ang sinabi niya na pareho kaming walang trabaho at pareho kaming tambay at palamunin lamang. Kaya halos minu-minuto kung mag-update siya sa akin. Kung wala din naman akong load ay agad niya akong niloloadan. Over talaga siya, Mama Mia. Para bang na-addict siya sa akin. Akala ko talaga yung mga lalaki ay magaling lang kapag hindi ka pa nila nakukuha at kapag nakuha ka na nila ay pinapabayaan ka na nila. Pero kabaliktaran naman ang nangyari kay Well. Kung kailan may nangyari na sa aming dalawa ay siya naman itong habol ng habol sa akin. Hanggang sa patuloy lamang kami sa ganong setup namin. Pero hindi po kami naging mag-boyfriend at girlfriend, Mama Mia. Hindi po namin in-update ang status naming dalawa. Para sa akin ay it was just a friendly date. It was just a friendly update. Okay lang naman kung mag-update siya sa akin o hindi. Ako din naman, Mama Mia, ay nagsasawa rin naman na araw-araw at halos kada oras ko siyang nakakausap at kada oras ko siyang ina-update o nag-a-update sa akin. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan. May mga pagkakataon na nagkikita pa rin kami ni Well pero hindi na kami umaabot sa motel. It was December, Mama Mia, nung biglang mawala ang cellphone ko. Napakatanga ko kasi nung time na yon. Nakalimutan ko kung saan ko na ilagay kasi kumain kami ni Tita sa isang karinderya. Pagbalik ko sa bahay ay wala na po akong cellphone. Hindi ko po sa ulo noon ang bagong number ni Well. Pati na ang bagong number ko. Pareho kasi kaming nag-update noon ang number namin. Ewan ko ba, hindi ko na masyadong matandaan kung bakit nagbago kami ng numero. Lumipas ang ilang mga araw at linggo na wala talaga akong cellphone na gamit. Mabuti na lang, Mama Mia, at naisip ng mama ko na wala silang contact directly sa akin kaya binilhan nila ako ng bagong cellphone. This time ay touch screen na. Mama Mia, tuwang-tuwa talaga ako nung mga panahon na yon. Tuwang-tuwa ako dahil touchscreen na sa wakas ang cellphone ko. Doon bumalik na naman ang pagiging pili ako at ako na naman ang unang nagte-text sa kung mga anong random numbers na naiisip ko. September noon, Mama Mia, halos mag-iisang taon na wala kaming contact ni Well nung pumasok ako sa isang kumpanya sa syudad. Mama Mia, food po ang negosyo ng kumpanyang yon. Actually, yung friend ko ang nagsabi sa akin na may hiring dun sa pinagtatrabahuan niya. Agad din naman akong nagpasa ng aking biodata dahil siya ang may sabi na siya raw ang bahala na ilakad ako dun sa kanilang supervisor. Mama Mia, buti na lang talaga at pagkatapos ng 3 araw ay tumawag sa akin ng HR. Ang sabi ay hired na raw ako. Ang totoo niyan ay nagulat pa ako, ganun ba talaga ka-powerful yung friend ko? Agad-agad akong na-hire kahit wala pa namang interview o wala pa namang examination na ginawa sa akin. Ang sabi ng HR ay pumunta na lang daw ako kinabukasan para sa training. Agad-agad raw akong magsisimula. Sa isip ko noon, Mama Mia, may ganito pala talagang kumpanya na agad ka nang iha-hire kahit hindi ka pa na-interview o kahit wala pang hinihingi sa iyong mga dokumento.
kahit wala kang kahit anong experience at tumambay ka lang ng mahigit 1 taon? Mama Mia, agad ko ring sinabihan yung kaibigan ko na nag-refer sa akin. Sabi niya, baka raw malakas lang talaga ang guardian angel ko kaya agad akong natanggap. At sabi din naman niya ay agaran din daw ang hiring na yon. Urgent kumbaga. Ako naman ay natuwa dahil sa tagal-tagal ko nang naghahanap ng trabaho ay nakapasok ako ngayon ng walang kahirap-hirap. Kinabukasan ay excited na excited akong pumunta doon sa kumpanya. Agad din naman akong sinalubong ng isang assistant daw ng supervisor na siyang nagsabi na siya raw ang mag-o-orient sa akin dahil may nilakad pa raw yung supervisor that time. Agad niya akong pinapasok dun sa production area. Pinasuot niya ako ng parang pang-astronaut na damit, Mama Mia, at nakamask pa ako at nakabotas pa. Noong mga panahon na yon ay may ginagawa po doon sa production area. Sa quality assurance po ako na-assign. Hindi ko naman alam kung ano yun, Mama Mia. Wala naman akong experience sa kahit na anong trabaho, lalong-lalo na sa pagiging quality assurance. Pero mabuti na lang talaga at mababait ang mga kasama ko doon. Na kahit anong mga tanong ko, kahit kung minsan ay nakakatanga na yung mga tanong ko, ay tinuturuan pa rin nila ako. Kung papaano ang process at naging patient silang lahat sa akin. First day, Mama Mia, was very exhausting for me. Ang dami-dami kong nalaman, information overload talaga ang utak ko noon. Pero, ang naisip ko noon ay ayos naman. At least may mga natutunan nako. Kesa naman panghabang buhay lamang akong nakatambay. Noong mga panahon na yon, Mama Mia, ang sabi ko sa wakas ay makakatulong na rin ako sa pamilya ko. Actually, easy lang naman talaga ang trabaho ko, Mama Mia. Mahirap lang dahil ang dami-daming papel na kailangan mong i-check isa-isa. Kailangan mo pang gumawa ng report at ipasa yon sa supervisor. Pero, Mama Mia, ang ginagawa ko naman ay nag-check lamang talaga ako ng mga papel at ako lang ang naghahatid noon sa supervisor namin. Natatakot pa ako nung una at yung kasamahan ko pa talaga ang pinapaghatid ng papel dahil baka kung maraming tanong ang supervisor baka hindi ako makasagot at baka agad-agad din akong matanggal sa trabaho. Ang sabi pa naman nila ay stricto raw yung supervisor namin. Stricto. Ibig sabihin, lalaki yung supervisor. Nasa isip ko pa. Mama Mia, magma 1 month na ako noon sa trabaho. 1 month na rin ako na nasa quality assurance nung nagpatawag ng meeting ang supervisor namin. Imagine, after 1 month, tsaka ko pa lang siya makikita dahil ang totoo ay takot talaga akong pumasok dun sa kanyang opisina. Nung nasa office na kami para sa monthly report, Mama Mia, ay dumating na si Sir. Hindi pa siya agad dumating nung una dahil may pinuntahan pa raw siya sa kabilang production area namin. Mama Mia, grabe talaga ang dasal ko nung mga panahon na yon. Sana walang mali sa mga report ko. Sana hindi ako mapagalitan. Nakakahiya kasi kapag mapagalitan ka. Tapos marami pa akong mga kasamahan. May mga kasamahan pa talaga ako na grabe kung manakot sa akin. Ang lalim-lalim na ng iniisip ko noon. Paano kaya kung pagalitan ako? Ano kayang magiging alibay ko? Nung bigla na lang bumukas ang pintuan ng office. Doon ay pumasok ang aming supervisor. Nagulat talaga ako, Mama Mia. Yes, you guess it right. Totoo, napakaliit talaga ng mundo. Sa dami-dami ba naman ng taong pwede kong maging supervisor ay si Well pa talaga. Yung lalaking naging textmate ko. Yung lalaking nakauna sa pagkababae ko. Yung lalaking halos 1 taon ko nang hindi nakokontak at hindi nakikita. Grabe talaga ang titig ko sa kanya dahil ilang buwan na rin naman kaming hindi nagkita. Supervisor pala siya. Ang sabi niya sa akin, wala siyang trabaho.
Doon ay nag-umpisa na siyang magsalita. Hindi ko talaga maiwasan ang tumitig sa kanya. Yes, miss? Kanina ka pa tumitingin sa akin. Yung mga kasamahan mo tumititig na rin sa akin. Monique po sir. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? Mama Mia, biglang nagbago ang mood niya. Biglang naging stricto siya. Hindi talaga ako sanay na ganun ang mood niya sa akin. Yes po sir, naiintindihan ko po. Okay, good. Grabe ang kaba ko nung mga panahon na yun. Napaka-stricto naman ng supervisor namin. Pagkatapos ng meeting ay agad naman kaming bumalik sa production area. At yung mga kasamahan ko ay grabe ang naging tanong sa akin kung ayos lang daw ba ako dahil namumutla daw ang mukha ko nung mga panahon na yon. Kung alam lang nilang totoo, sigurado akong mamumutla rin sila. Sino ba naman ang hindi mamumutla kung yung supervisor mo pala ay yung textmate mo pala at nakasex mo pa talaga? Mama Mia, wala pang kalahating oras na natapos ang meeting namin nung bigla akong pinatawag ni Well sa office niya. Yung mga kasamahan ko naman ay grabe ang titig sa akin. Alam kong marami silang tanong kung bakit ako pinapatawag pero ako din naman Mama Mia ay wala akong kaalam-alam. Hanggang sa sinabi ng isa naming kasamahan na baka tsaka palang na-check yung report ko at baka may mali. Ako naman ay agad ding kinabahan. Takot na takot ako nung mga panahon na yun. Grabe pa naman ang dami ng monthly report ko. Kaya alam ko na kung may mali man doon ay dapat kong ayusin at dapat kong baguhin ang lahat ng yun. Nung nasa door na ako Mama Mia ay kumatok ako tsaka ako pumasok. Pagkapasok ko pa lamang ay agad-agad akong niyakap ni Well. Nagulat ako nung agad niya akong niyakap at sinabihan niya akong ang tagal-tagal na raw niya akong na-miss. Na-miss talaga kita? Bakit bigla kang nawala? Nashock ako Mama Mia nung bigla niya akong niyakap. Sir, please, be professional. Empleyado mo ako tapos supervisor kita. Baka kung ano pang sabihin nila kapag may makakita sa atin. Sabi ko sa kanya. Sorry, pero na-miss lang talaga kita. Ang totoo niyan ay hindi ko na napigilang kiligin nung mga panahon na yon. Alam mo, text ako ng text sa'yo pero hindi ka naman nagre-reply. Tawag ako ng tawag sa'yo pero hindi naman nagre-ring. Akala ko talaga nagalit ka na sa akin dahil sa mga nangyari sa ating dalawa. Nawala ko yung cellphone ko, sabi ko. Hindi ko alam kung paano kita hahanapin. All I know was your name. First name mo pa talaga at hindi ko alam ang buo mong pangalan. Hahanapin? Bakit mo naman ako hahanapin, sir? Tanong ko. Hindi niya ako sinagot, Mama Mia. Sabi niya, thankfully daw ako na mismo ang lumapit sa kanya at na-shock raw siya, Mama Mia, nung binigay sa kanya yung mga application form at biodata at nakita niya ang itsura ko dun sa table niya. So, dahil ba doon kaya ako nakapasok agad? Kaya kahit walang interview ay pumasa ako agad at nakapasok dito sa trabaho? Hinitian lamang niya ako, Mama Mia. Alam mo, unfair ka. Ang dami-daming nagpapakahirap mag-apply ng trabaho tapos ako bigla mo na lang pinasok kahit hindi mo pa talaga na-interview. Hindi naman pasok ka talaga sa standards ko. I mean, pasok talaga yung qualification mo sa hinahanap namin. Bakit mo ako inassign sa QC department? Tanong ko sa kanya. Para may rason ako na makita kita. Mama Mia, hindi ko talaga alam na magaling pala talagang magpakilig itong si Well. Ganun ka ba talaga? Anong ibig mong sabihin? Sabi mo dati sa akin, wala kang trabaho, tambay ka.
Pero bakit supervisor ka naman pala? Sorry It's just so happen na hindi talaga ako nagpapakilala ng husto dun sa mga natetextmate ko. Lalo na kapag bago pa lang. Sagot niya. So, totoong babaero ka? Hindi sila kaya ang lumalapit sa akin. Ang kapal naman ng mukha mo, sir. Anyways, yun na pala yung bagong number mo? Yung nakita ko sa biodata mo? Oo, yun na yun. Mama Mia, ilang saglit pa akong nagstay sa office niya bago ako lumabas. Noong napansin ko na medyo natatagalan na ako sa loob, ay nagpaalam na ako sa kanya na babalik na ako sa production area dahil baka magtaka na yung mga kasamahan ko kung bakit natagalan ako. Mama Mia, pagbalik ko nga ay alam kong nagtaka na silang lahat dahil ang dami-dami na nilang tanong. Ano raw ang mga tinanong sa akin? Pinagalitan raw ba ako? Mama Mia, sabi ko naman ay in-explain lang sa akin ni Sir Well ang mga dapat kong gawin sa QC dahil alam nila o alam ni Sir Well na bago pa lang ako. Alam kong hindi sila masyadong naniwala pero I assured them na yun lang talaga. At sinabi ko na wala naman talagang ibang ibig sabihin ang pagpapatawag sa akin ni Sir Well at hindi ako pinagalitan. Bigla na lang sumingit yung isang babae kong kasamahan. Huwag kang maniniwala dyan kay Sir napakababaero niyan. Mama Mia, napangiti pa ako. Huli na ang lahat para payuhan niya pa ako at warningan dahil ang tagal ko na kayang naisuko ang bataan ko kay Well. Pagkatapos noon ay nagpatuloy kami sa aming trabaho nung araw na yon. Kahit ang dami-daming trabaho, Mama Mia, ang dami-dami ding mga pagkain doon na hindi nakapasa sa QC. Yung iba ay medyo marami ring ginagawa sa processing production that time. Ang ending, pagod na pagod lahat ng katawang lupa namin pati na rin ang utak namin. Buti na lang nung lunchtime ay nakapag-rest kami. Mama Mia, agad kong naisip si Sir Well noong nasa kantina ko at kumakain. Bigla na lang naggulat ang lahat nung nakita nilang papasok din sa may kantin si Sir Well. Ang sabi nila, himala raw at kumain ito sa kantin. Usually daw ay sa labas talaga ito nanananghalian. Ako naman ay hindi ko na lang masyadong pinansin. Bahala kayo, ang importante sa akin ay makapagpahinga ako kahit saglit. Mama Mia, ang dami-daming mga tao dun sa kantin na yon. At dahil lunch break naman ay feel free kami na gumamit ng cellphone namin. Nandun lang kami at nagpapahinga tapos nagsi-cellphone kasama ang mga kasamahan ko sa trabaho. Meron kasing area doon, Mama Mia, na may sofa at pwede ring humiga-higa lalo na kapag naka-break ka naman. Nakikipag-usap ako noon at nakikipagkwentuhan sa mga kasamahan ko habang nagsuscroll-scroll ng cellphone ko nung biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang unknown cellphone number ang nag-text sa akin. Pero bago ko pabuksan yon ay may duda na ako na si Sir Well yon. Alam mo, ang sarap mo talagang tumawa. Mama Mia, napalingon pa ako sa kanya nung mabasa ko ang text message na yon. Pagkatapos ng lunch break namin ay agad din naman kaming bumalik sa trabaho. Nasa locker na ako that time para iwanan na sana ang cellphone ko nung mag-vibrate na naman nito. Pwede bang magkita tayo? Same place? Same place ibig sabihin dun sa mall? Hindi ako nag-reply, Mama Mia, at in-off ko na lang ang cellphone ko. Nagpatuloy ang araw na yon dahil ang dami-dami pa talaga naming gagawin. Hanggang sa natapos na kami, Mama Mia. Pero hindi pa rin pala kami tapos dahil may isang parte nung pinoproduce namin na may nakitang isang foreign objects. Kaya ang dating ay nakapag-overtime kaming lahat. Inabot na kami ng 10 PM bago kami natapos sa aming trabaho. Dire-diretso na ako sa locker area para kunin ang mga gamit ko.
Pagkakuha ko ng cellphone ko ay agad ko namang binuksan yon para i-text ang tita ko na matatagalan ako sa pag-uwi dahil naka-overtime kami. Pero biglang ang dami-daming text galing kay Well. Mag-aantay ako sa iyo, Monique, ha? Monique, andito na ako. Matagal ka pa ba? Sabihin mo na lang kung hindi ka makakapunta para hindi naman ako mag-aantay sa'yo na parang gago. Mama Mia. Magre-reply na sana ako sa kanya dahil nagagalit na ako dahil sa pagod ko nung makareceive agad ako ng text sa kanya. Ay sorry, nakalimutan ko palang nagpapirma yung kasamahan mo sa trabaho na mag-overtime pala kayo ngayon dahil ang dami niyong trabaho. Sorry ah. Nawala bigla ang galit ko sa kanya at nireplyan ko siya. Pero bago ko gawin yon ay tinawagan ko na muna ang tita ko at sinabi kong matagal pa akong makakauwi dahil nga ang dami naming ginagawa. Pagkatapos kong makausap ang tita ko ay nireplyan ko na si Sir Well. Nagsorry ako sa kanya at sinabi kong hindi naman ako umagree na makipagkita sa kanya nung araw na yon. Pero wala na siyang naging reply at sa isip ko baka natulog na siya. Pero dun ako nagkamali, Mama Mia. Dahil nung palabas na kami papunta sa may guardhouse, ay nandun pala si Sir Well at nakapambahay lamang. Kaming lahat ay halos na shock. Ngayon pa kayo natapos? Tanong niya sa amin. Opo sir, sagot naman ng lahat. May dala akong snacks, pan at saka may dala rin akong mga kape. Nagpainit na rin ako ng tubig kay Kuya Guard kaya pwede kayong magkape muna. Halos lahat ay nagulat, Mama Mia, pati na rin yung mga kasamahan ko dahil kahit kailan, kahit ang dami-daming beses na raw nilang nag-overtime ng mas matagal pa roon, ay hindi naman daw yun ginagawa ni Sir Well dati. No choice na ako nung mga panahon na yon kundi ang makisama sa kanila dahil ang sabi nga nila ay paminsan-minsan lang daw kung manlibre itong si Sir Well. Busy na kami noon sa pagkain, Mama Mia, at pag-inom ng kape nung biglang nag-vibrate ang phone ko. Si Sir Well ang nag-text sa akin. Ihipan mo muna yung kape dahil napakainit pa niyan at baka mapaso ka. May dala pa akong ibang mga pandesal at iba pang mga tinapay. Gusto mo pa? Hindi na ako nag-reply sa kanya at hindi ko siya tinignan, Mama Mia. Pero hindi na nakatiis yung loko-loko at agad siyang tumayo sa harapan ko at inabutan ako ng tinapay. Monique, may tinapay pa oh. Kumuha ka. No choice na lang ako kundi ang kumuha ng isa at nag-thank you sa kanya. Kinuha ko ang cellphone ko at tinext ko siya. Umuuna ka na sa labas. Tapos magpapaalam na ako sa mga kasamahan ko na uuwi na. Gusto mong makipag-usap, hindi ba? Mauna ka na doon. Mama Mia, nung pagkasend ko at pagkabasa niya ng message ko ay ngumiti siya tapos nagpaalam na sa aming lahat na uuwi na raw siya. Dali-dali naman siyang lumakad palabas ng gate. Ako naman, ilang saglit pang lumipas ay nag-text na siya sa akin at ang sabi niya ay hinihintay raw niya ako sa may madilim na bahagi ng lugar na yon. Ako naman ay ininom ko agad ang kape ko para maubos at saka nagpaalam na rin ako na uuwi na dahil inaantay na ako ng tita ko. Paglabas ko ng gate, Mama Mia, paglagpas ko sa may poste ay madilim na bahagi na yon nung nakita ko siyang nandoon at nakatayo. Nilapitan ko siya. Pero paglapit ko sa kanya ay agad niya akong kinabig ng halik at saka yakap. Ilang sandali pa na gano'n ang sitwasyon namin. Excited ka? Sabi ko. Sorry namiss talaga kita eh. Pwede bang mauna na akong mauwi sa'yo? Ihahatid na lang kita dahil gabing-gabi na. Doon na lang ako sa may sakayan ihatid. Pero Mama Mia, imbis na sa sakayan niya ako ihatid, ay doon kami umabot sa boarding house niya. Dahil ang sabi niya ay kukuha daw muna siya ng perang pampamasahe. Pero ang ending, hindi naman pampamasahe ang nakuha niya, kundi isang quick
na pagniniig kasama ko. Quickie ba ang tawag doon? Oo, Mama Mia. Umisa talaga siya. Nung makapasok kami sa loob ng boarding house niya, ay agad niya akong niyakap at pinagsisisiil ng halik. Ako naman ay tinutulak ko siya noon dahil sabi ko pagod ako pero hindi siya nagpapigil. Kung saan-saan umaabot ang mga kamay niya. Kung saan-saan rin napupunta ang mga halik niya kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Ang tagal na panahon na rin kasi, mag-iisang taon na mula nung may nakagalaw sa katawan ko dahil siya pa rin yung huli. Kaya naman Mama Mia, nanabik din ang katawan ko nung muli kong maramdaman ang kaniyang mga haplos at mga halik. At nung hinila na nga niya ako papunta sa kama niya ay wala na akong pag-alinlangan pang sumama. Ako na rin mismo ang naghubad ng mga damit ko. Ako na rin mismo ang naghubad sa kanya dahil sa pananabik na nararamdaman ko. Akala ko ba ako lang yung nakakamiss? Pati rin pala ikaw. Biro niya sa akin. Ikaw talaga? Iniisahan mo talaga ako ah. Alam mong gabing-gabi na tapos hinahanap na ako dun ni tita. Alam mo, pwede ka namang sumakay ng motor. Ako na lang magbabayad. Kukunin ko rin yung number ng driver para safe ka. Safe? Safe ba talaga ako? Safe ba talaga ako ginalaw na nga ako dito? Mama Mia, tumawa na lang siya at hinalikan ako habang nagbibihis kaming dalawa. Pagkatapos noon ay sinamahan niya ako at pinasakay na ng motor. Humalik pa talaga siya sa akin bago niya pinatakbo yung driver, Mama Mia. Alam ko naman yung driver ay kinikilig na nung mga panahon na yun. After 12 midnight ay nakauwi na rin ako sa wakas sa bahay ng tita ko. Gising pa ang tita ko, Mama Mia. Mabuti na lang talaga dahil wala naman akong susi sa bahay at baka matulog pa ako sa labas at lamukin. Nagtanong siya sa akin kung bakit ang tagal ko pero sabi ko sa kanya na tagalan din ako dahil sa pag-aantay ng masasakyan. Nung nasa loob na ako ng kwarto ko ay nag-vibrate agad ang cellphone ko at nag-text pala si Well. Nakarating ka na? Oo, sabi ko. Sige matulog ka na dahil may duty ka pa kinabukasan. Matutulog naman talaga na ako kaso nag-text ka pa. Sorry. Okay, matulog ka na ha. Good night. Tapos may pa-kiss emoji pa siya sa akin. Hindi na ako nag-reply nun, Mama Mia, dahil antok na talaga ako kaya agad din naman akong nakatulog nung nakahiga na ako sa kama. Kinabukasan ay nagising ako ng mga alas 7 ng umaga. 8:30 AM ang duty namin kaya dali-dali na akong kumilos at dali-dali na rin akong nag-prepare para hindi ako malate sa trabaho. Agad akong nag-book ng motor para makaabot agad ako sa kumpanya. Buti na lang 20 minutes before time in ay nakarating na ako. Inisip ko kasi noon, Mama Mia, na mas maganda talaga kapag mas maaga kang makarating sa trabaho para makapag-prepare ka at syempre makapag-chika-chika na rin muna bago ang umpisa ng bakbakan nung araw na yon. 8:20 na, Mama Mia, ay pumasok na ako para mag-time in. Nasa office na si Sir. Mama Mia, yung time in namin ay pang biometrics. Yun bang may fingerprint? Yun ang gamit namin. At kailangan mo talagang i-register pati ang mukha mo doon. Malapit sa may office ni Sir yung biometrics kaya nakita kong nandoon na siya. Nung nasa production area na kami, syempre trabaho pero hindi rin naman maiiwasan na may konting kwentuhan. Lagi kaming tumatawa-tawa. Hindi ko namamalayan na habang nagkukwentuhan kami ng mga kasamahan ko ay dumating pala si Sir Well. Good morning, bati niya sa amin. Good morning, sir. Balik naman naming bati sa kanya. Please be reminded na may darating ngayon for receive na mga goods ha. And please, Monique, pumunta ka sa receiving ngayon. I will assist you kung paano ang process ng receiving area. Yes, sir. Sabi ko.
Pero kinakabahan ako nung time na yon, Mama Mia. Eto kasing si Well ay parang hindi talaga natatahimik hanggat hindi ako kinukulit. At isa pa ang kinakaba ko dahil first time ko po sa receiving area noon, Mama Mia, at first time ko po na i-assist niya. Natatakot talaga akong magkamali kaya focus na focus ako sa mga itinuro niya sa akin. Ayoko kasi na baka isipin niyang puro beauty lamang ako at puro sarap lamang sa kama at wala namang brain. Nung nasa may receiving area na kami, Mama Mia, ay talaga namang lamig na lamig ako doon. Dahil close masyado, Mama Mia, at merong parang mini ref doon para hindi po masira yung mga goods na idine-deliver. Kahit pa nga parang astronaut ako noon na damit ay hindi ko pa rin mapigilang ginawin. Dumating na yung mga deliveries, isa-isa kong chinek ang mga label, pati na rin yung mga laman. At dahil na rin sa sobra talagang lamig dun sa loob, ay hindi ko napigilang nanigas ang mga kamay ko. Kaya paminsan-minsan ay nabibitawan ko ang thermometer na hawak ko para i-check yung temperature ng mga goods na dala nila. Para isulat ko yon at i-record para sa aking monthly report o weekly report sheet. Okay ka lang, Monique? Tanong sa akin ni Sir nung mapansin niya ang ilang beses na ring pagkahulog ng thermometer sa kamay ko. Yes sir, okay lang. Giniginaw lang pero ayos lang din naman. Hindi ko inakala, Mama Mia, nang bigla siyang lumapit sa akin. Bakit ka giniginaw? Ako nga, nagiinit lagi kapag nakikita kita. Baliw talaga tong boss ko, sabi ko sa isip ko. Hindi ko na lang siya pinansin pa pero alam ko, Mama Mia, na namumula ako nung mga panahon na yon dahil double meaning naman talaga ang sinabi niya sa akin. Ito talagang lalaking to, wala na talagang pinipili ang landi. Kahit anong oras, kahit saan pa lumalandi talaga. Iba talaga siguro kapag medyo matanda na, hindi na nakakapagpigil. Sabi ko noon sa isip ko na siyang ikinangiti ko. Hindi ko na lang siya pinansin at patuloy pa rin kami dun sa may receiving area. May mga pagkakataon pa rin na chinachansingan niya ako at kung ano-ano pa pero hindi ko na lang talaga siya binibigyan ng pansin. Mga 12 noon, Mama Mia, nung natapos na kami sa wakas at dahil lunchtime na ay dumiretso na ako sa locker area ko para kumuha ng baon ko. Para makapunta na rin sa kantin dahil alam kong nandun na ang mga kasamahan ko. Pagdating ko doon ay nandun na nga sila. Ang dami-dami nilang tanong. Kumusta si Sir Well? Hindi ka ba nailang sa kanya? Stricto, di ba? Naku, wag ka talagang magpadala dun kasi hustler yun lalo na pagdating sa mga babae. At ang dami-dami pa nilang mga sinasabing side comments tungkol kay Sir Well. Hindi nila alam, Mama Mia, na hindi na nila ako kailangang warningan dahil ang tagal-tagal nang may nangyayari sa aming dalawa. Hindi nila alam na kahit anong posisyon pa na nandyan sa mga kung ano-anong video na yan ay nasubukan na naming dalawa. Hindi nila alam na bukod sa pagka-stricto ay magaling din mag-acrobatics sa kama si Sir Well. Ako naman ay hindi ko na lang sinabi at sumagot na lang ako na okay lang naman siya. Medyo naiilang lang ako sa kanya dahil natatakot akong baka magkamali ako. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan. Nag-e-enjoy siguro talaga ako sa trabaho ko dahil mabilis lang lumipas ang 2 buwan, Mama Mia. Pero 2 buwan na rin kaming dalawa ni Sir Well na tumatakas-takas-takas para laging may mangyari sa aming dalawa. Mama Mia, tinatiming niya talaga na kapag nagbibigay ako sa kanya ng weekly report o monthly report ay agad niya akong hinahalikan, hinihipuan at kung ano-ano pang ginagawa niya sa akin sa loob ng opisina niya. Ako naman ay kinikilig. Ako naman ay hindi po
umaangal dahil nagugustuhan ko rin naman ang mga panakaw niyang ginagawa sa aking katawan. Oo, alam kong mali. Oo, alam kong masyadong malandi. Pero nag-e-enjoy talaga ako at hindi ko po mapigilan ang sarili kong enjoyin at mapaungol pa, lalo na kapag chinachansingan niya ako sa loob ng kanyang opisina. May isang araw pa doon, Mama Mia, na doon niya talaga ako balak na galawin. Yung kamay niya ay nasa maselang bahagi na ng katawan ko at naipasok na rin niya ito sa loob, kaya balat sa balat na ang naging hipuan naming dalawa. Nung halos makakalimot na sana ako, Mama Mia. Nung halos ungol na lang ang maririnig sa akin at excited na ako sa susunod niyang gagawin nung biglang may kumatok sa pinto. Buti na lang talaga at nailock ko yun, dahil kung hindi ay naiskandalo na ang buong kumpanya kapag nakita na nila kami sa ganong ayos. Nakatayo ako sa harapan ni Sir Well nung mga panahon na yon habang siya ay nakaupo sa kanyang upuan. Tapos yung kamay niya ay nakapasok sa loob ng suot ko sa ilalim. Tapos ako naman ay nakanganga habang umuungol sa kanya. Medyo bukas din ang blouse ko nung mga panahon na yun dahil yun naman ang inuna niya. Kaya kung hindi kami nakapag-lock ng pintuan, paniguradong eskandalo ang aming aabutan. Agad kong inayos ang sarili ko pagkatapos ay binuksan ko ang pintuan at nagpaalam na rin kay Sir Well. Hindi ko alam kung anong iniisip nung kasamahan kong pumasok doon sa loob. Kung may iniisip ba siyang masama, ewan ko, at wala na rin akong pakialam dahil hindi ko naman nakontrolado yon. Nagpatuloy kaming ganung dalawa ni Sir Well sa setup namin. Para kaming mag-boyfriend pero hindi naman. Buti pa yung product namin may label. Kaming dalawa, wala. Nagtitikiman lamang. Ako din naman, Mama Mia, ay hindi naman ako nagtatanong sa kanya dahil ayokong maisipan niyang desperada akong babae. Ayokong maisipan niyang gustong-gusto ko siya at maghahabol ako sa kanya. Kaya F-buddy na lang talaga kami nung mga panahon na yon. Pasarap, painit. Yun ang mga ginagawa naming dalawa. Para bang naging libangan na namin ng isa't isa, pampawala ng pagod sa aming trabaho. Mama Mia, hindi din naman ako nagsisisi. Dahil lang totoo, ay satisfied naman talaga ako sa performance ni Well, lalo na pagdating sa kama. Napakagaling niyang magdala. Yun bang talagang hahanap-hanapin mo? Yun bang talagang hindi mo titigilan at kung yayayain ka ay hindi mo mahihindian? Talo pa niya si Christian Grey sa mga exhibition style niya pagdating sa ibabaw ng kama. Alam mo yung aso style, yung helicopter, yung back ride or back horse riding. Meron pang mga pasabit-sabit at kung ano-ano pa. Name it, we've done it. Mama Mia, isa din siguro sa nagpapasarap sa aming dalawa ay yung pasikreto naming pagkikita. Yung pasikreto naming paghahalikan sa loob ng kumpanya at iniiwasan yung mga CCTV camera. Napaka-intense sa feeling nun. Napaka-intense sa pakiramdam na yun bang takot na takot kayong mahuli na para kayong mga wanted na kriminal. Kung minsan nga, Mama Mia, ay maaga kaming dalawang pumapasok sa loob ng opisina kahit wala pang masyadong tao para lang mapagbigyan ang mga sarili naming dalawa. Oo, nakaka-intense yun ng pakiramdam. At oo, Mama Mia, nakakadagdag po yun ng excitement lalo na sa aming dalawa. Pero siguro, Mama Mia, hindi talaga lahat ay pwede mong maitago ng pangmatagalan. Ang sabi nga nila, walang usok na panghabang buhay na nakikimkim. Walang baho na hindi sisingaw pagdating ng panahon. Mama Mia, nasa 4th month na ako noon sa company nung may mangyari ngang chismis sa loob. Alam niyo ba? My girlfriend daw yan si Sir Well dito sa production area natin. Mama Mia, bali 3 po ang production area.
Iba't iba po ang production sa iba't ibang produkto na pinuproduce ng aming company. Dalawa sa production area na yon ay siya po ang nakatokang supervisor. Pagkarinig ko ng chismis na yon ay gulat na gulat talaga ako at hindi ko alam kung papaano ba ako magre-react. Alam mo, yan din ang balita dito sa amin. May girlfriend daw yan si Sir Well at dito pa talaga sa atin. Ako naman ay nagpapanggap na walang kaalam-alam. Nagpapanggap na wala talaga akong alam at nagpapanggap na nakikichismis lamang. Sino bang may sabi niyan? Sino bang nagpakalat nung storya na yan? Mama Mia, curious na curious ako. Kasi baka nga may idea na sila kung ako yun. Doon sa kabilang production area, palagi daw nilang nakikita si Sir Well na ilang beses nang pumapasok sa isang motel. Tapos, sa loob ng sasakyan niya, may makikita ka talagang babae. At sabi nila yung babae daw ay pamilyar, parang dito daw sa kumpanya natin. Mama Mia, confirm ko nga. Ako talaga ang babaeng tinutukoy nila. Nung una pa nga ay naiisip kong baka ibang babae yon, baka may karibal ako sa loob ng hindi ko alam. Pero ako pala talaga yon. Sure ba talaga sila na taga dito yung babae? Baka usap-usapan lang yan ha, tanong ko naman. Ewan kung taga-company ba natin. Basta, pero yung mga sabi-sabi naiiba naman, di ba? Sabi ko. Dahil sa mga pangyayari, Mama Mia, ay ako na mismo ang umiiwas kay Sir Well dahil hindi po agad mawawala yung mga chismis na yon. At ayokong grumabe pa, Mama Mia. Ayoko na magkaroon pa ng idea ang mga kasamahan ko sa trabaho kung sino talaga ang babaeng kasama ni Sir Well sa motel. Ultimo cellphone number niya, Mama Mia, ay pinalitan ko po ang pangalan niya sa cellphone ko. Hindi din ako nagre-reply sa kanya kapag nagte-text siya sa akin na nasa loob ako ng kantin o kapag nagpapahinga kami tapos may mga kasama ako. Sinabihan ko siya na mag-lie-low muna kaming dalawa dahil mahirap na at baka mabuko pa kaming dalawa. Baka mailantad pa ang lahat sa amin. Pero Mama Mia, itong si Sir Well talagang hindi napipigilan ang landi. Bigla niya akong tinext. Magkita tayo, miss na kita. Alam mo sir, tumigil ka nga. Landi lang yan. Hindi, talagang namimiss kita. Alam mo, ayoko nang may makakita na naman sa atin. Doon tayo sa may SM. Kakain tayo, magdi-date tayo. Sure ka bang walang makakakita sa atin doon? Naku, kahit pa nga sa Mars or Jupiter, siguro may makakakita sa atin. Pero mas malaki ang chance na papayag ako kung doon. Doon pa talaga sa mall, baka may makakita sa atin, wag na lang kaya. Alam mo, hindi kita dadalhin sa Mars o sa Jupiter. Sa langit kita dadalhin. Para sure talagang tayo lang, dalawa ang nandun. Alam mo, lumalandi ka na naman. Umi-epekto at umiiral na naman yang kapusukan mo. Alam mo kung pwede, ipitin mo na lang kaya yan sa may pintuyang sayo. Biro ko pa sa kanya. Grabe ka ha. Sige na, magkita tayong dalawa. Mama Mia, kahit anong pigil ko, kahit anong sabi ko sa kanya na hindi kami dapat magkita, ay hindi talaga siya nagpapigil at kinulit niya ako ng kinulit. Kaya ang ending ay nagkita talaga kaming dalawa. Para kaming mga baliw dun sa may mall, Mama Mia. Kasi hindi kami sabay na maglalakad. Paminsan-minsan mauuna siya or ako. Kasi natatakot kami na baka may makakita sa amin at magkaroon na naman ng panibagong issue. Pero ang totoo niyan ay nag-enjoy talaga ako noon nung kasama ko na siya sa loob ng mall. Hindi ko na namalaya ng oras at mag-aalas 7 na pala ng gabi kaya sinabi ko sa kanya na uuwi na kami. Pagdating ko sa may parking, Mama Mia,
sabi ko sa kanya ay mauna na akong sumakay. Tapos, tsaka siya sumakay ng kanyang sasakyan. Nag-uusap pa kaming dalawa, Mama Mia. Yun pa lang ang pagsakay ko ng jeep nung bigla na lang may tumawag sa akin na kasamahan ko sa trabaho. What a timing talaga. Monique? Saan ka galing? Tanong niya. Sa may SM, ate. Nakipagkita ako sa kapatid ko. Palusot ko naman sa kanya, Mama Mia. Wish ko na lang talaga sana hindi niya makita si Well. Pero laking gulat ko na lang, Mama Mia, nung papunta na si Well sa jeep na sinasakyan ko. Ikaw lang mag-isa? Tanong sa akin nung kasamahan ko. Oo ate, ako lang mag-isa. Kasi yung kapatid ko uuwi na rin dun sa amin. Pagkasabi ko noon ay timing naman talagang pumasok din sa loob ng jeep si Sir Well. Tinignan niya ako at tinignan din niya ang kasamahan ko. Gulat na gulat talaga ako nung mga panahon na yon, Mama Mia, at natatakot ako kung ano ba ang ipapalusot ko. Ay, naintriga siya. Malalaman na kaya dun sa kanilang kumpanya ang sikretong pagkikita ni Well at ni Monique? Malalaman na kaya ang sikretong pagjojog-joga ng dalawa? Ako naman, abangan niyo bukas ang part 2 sa kwento ni Monique. Oo, sa ngayon, medyo laylo muna tayo, rest muna tayo, huminga muna tayong lahat. At syempre, habang humihinga, paki-share at like na rin ang video na to. Paki-subscribe na rin sa ating channel, paki-click ng notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating ilalabas. At syempre, huwag kalimutan na kung may sarili kang kwento, mag-email ka lamang mamamia.cdo0317@gmail.com. Hanggang bukas po sa part 2 ng kwentong ito. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.